Okay, good morning. So ngayon ang topic natin ay saan ba or paano ba ginagamit itong mga rig na to. Ang tawag dito ay IEM rig or in-ear monitor rig. Kalimitan ng mga gumagamit nito ay ang mga banda o mga full band. Yan. Kasi kung solo artist ka lang naman like singer, hindi mo na kailangan itong mga to. So basta meron ka lang sigurong transmitter and receiver para sa in-ear mo kung solo artist ka, singer or acoustic guitarist while singing, hindi mo na kailangan to, diba? So mga personal IEM lang ang kailangan mo kapag mga solo artist ka lang. So ngayon, ano-ano nga ba to at paano nga ba itong gamitin? Yan ang ating topic ngayon. So ilalapit ko na yung camera dito para masabi ko kung ano-ano tong mga to. Let's go! So ayan, isa-isahin natin kung ano-ano tong mga nakakabit dito sa ating IEM rig. So meron tayong power conditioner, meron tayong antenna combiner, meron tayong 4 na stereo na IEM wireless transmitter, meron tayong 2 set ng 8-channel splitter na Behringer MS8000 at meron tayong Mackie DL16S na digital rack mount mixer. So ayan, so paano nga ba to gagamitin or paano nga ba to i-set up ng banda sa mga gig nila? Kasi unang-una, kunwari pupunta ka sa gig or sa show, syempre pagpunta mo doon, nakaset up na yung sound system 100% kapag full band setup. Meron niyang wedge monitor na, may mga guitar amps, bass amp, keyboard amp, or kung anong mga kailangan ay nandun na yan actually. So in short, kaya mong tumugtog na or kaya na nang mag-perform noong buong banda kahit wala ito. So ngayon, para saan pa to? Pwede naman pala, makakatugtog naman pala kahit wala to. So syempre, dahil sa mga gigs, iba-iba ang madadatnan mong sound system. Minsan okay, minsan hindi masyadong okay. Okay, so para sa banda, less stress. Kung minsan hindi masyadong okay yung madadatnan nila, so meron na silang ganito. So less stress na yung monitors nila. So in short, madidinig na nila ng tama yung gusto nilang madinig, makaka-perform sila ayon sa gusto nilang madinig or sa mga monitors nila. So titiwala na lang sila sa FOH engineer na magmimix sa main house, basta sila makakatugtog na maayos dahil maayos ang naririnig nila sa mga IEM nila. So ngayon, paano nga ba natin to i-set up? So sa mga masters natin dyan sa pagsa-set up ng IEM, so kung medyo may mali akong sinabi, pakitama na lang kasi hindi ko expertise to actually. Medyo ang tagal ko na natigil sa ating industry ng sounds and lights bago pa ng pandemic and after pandemic. So ngayon lang ulit ako bumabalik. So hindi ko pa to na expertise o expertise kung ano man ang gusto nyo itawag. So ngayon, yung alam ko lang, ayun lang po yung sasabihin ko at pa-correct na lang para pati ako matuto, hindi lang yung mga makakapanood nitong ating video. So, ito ang may isang magandang role dyan, itong ating mic splitter. So, coming sa pangalan niya na splitter, so ini-split niya yung signal na papasok dito dahil ito ay may 2 out sa likod, i-split niya ng 2 identical. So kung ano yung nilagay mo, parehong-pareho lang yung lalabas dun sa 2 sa likod. So para sa inyo, so
kunwari, ganito. Sabi ko nga kanina, pagdating nyo sa venue or sa gig nyo or sa show nyo, naka-set up na yan. So, kung medyo may budget kayo, mauuna yung mga PA nyo, di ba? Para i-set up tong IEM rig nyo. So, pagdating doon, yung drum set, naka-mics na yan, guitar amps, naka-mics. In short, naka-line in. Lahat yan, naka-line in. Kapag ganyang mga gig. So, paano ngayon kayo kukuha ng signal sa IEM nyo gamit itong mga to? So, simulan natin sa drum set. Kunwari, yung drum set nyo ay may 8 mic. Kunwari, itong 1 to 8 na to yung gagamitin natin. Kunwari, may kick, snare, hi-hats, tom 1, tom 2, floor tom, at 2 overhead. Sakto, 8, di ba? So, syempre, nakakabit na yun sa stage. Yung mga mic, nakakabit na yun sa snake cable, or kung naka-digital, sa digital snake or sa stage box. So, ang gagawin nyo lang, kukunin nyo lang din yung 8 wires or XLR cable na nakakabit sa digital snake or sa snake cable ng sound system. So, kukunin nyo. Tandaan nyo yung pagkakasunod-sunod kung paano nyo tinanggal doon para hindi rin malito yung FOH engineer sa mga ano. At una-una, bago nyo sila tanggalin, magkailangan nyo muna magpaalam sa technician do or sa stage man doon na magkakabit lang kayo ng IEM rig nyo. Yan. So, kunwari natanggal nyo na yung 8, kakabit nyo ngayon yung tinanggal nyo dito. Kakabit nyo si kick, si snare, si hi-hat, si mid-tom, si tom 2, si floor tom, at si left and right overhead. So, ayan, tinatanggal nyo na doon. Nilagay nyo ngayon dito. So, in short, wala nang nakakabit sa FOH na mic ng drum set. So, paano na? Sabi ko nga kanina, itong bawat isa nito ay may 2 out sa likod. Ayan. So, yung isang out ay eto na. Nakapasok na sa mixer nyo dito. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito na yung isang out para meron na kayong signal papunta dito. Signal ng buong drums papunta dito sa mixer nyo. Yan. So, yung isang out sa likod ay eto pa. Ito yung 8. So, nilagyan natin naman yan ng mga numbering. So, para hindi kayo malilito. Okay? So, itong 8 na to, ibabalik nyo ngayon to doon sa digital snake or sa snake cable na tinanggalan nyo kanina. So, same order. 1 to 8. Kung ano yung nasa 1 doon, dapat yun din ang ibalik nyo. Okay? Kapag naibalik nyo na yan, so, may signal ka na ng drums papunta sa'yo at may signal na rin ulit si FOH. Diba? So, ayan. So, after nun, ganun lang din ang gagawin nyo sa mga ibang instruments. Kunwari si bass, si guitar, si keyboard, tapos yung vocalist nyo. Ganun lang din kasi nga nakasetup na yun. Tatanggalin nyo, kakabit nyo dito, at isosoli nyo. Meron pa tayo isang set ng 8 dito, which is dito siya nakakabit. May numbering din para hindi kayo maligaw. So, ayan. Ganun din. At yung set ng another 8 dito ay eto na. Yan. Eto na. So, ano tong isang set ng 8 na natitira? Kasi eto na yung 1 to 16. Meron pa isang set ng 8 na natitira. So, itong 8 na to ay ito. Mga out yan. Bass out. Yan. So, itong bass out na to, eto na yung tigi-tigisang yung monitor mix. No? So, ito ay papasok ngayon dito sa likod ng ating wireless transmitter. Yan. So, kapag kinabit nyo yan dyan, so ito ay stereo at pwedeng mono-mono. So, ano ibig sabihin ng stereo? So, kapag kinabitan nyo to, kinuha nyo to, ginawa nyo stereo, so, isang na lang to. Stereo na lang to. So, isang mix, stereo mix na lang siya. Pwede nga ito lang sa singer, pwedeng ito yung sa drummer, or kung sino man. Pero pag ginawa nyo mono-mono,
Ibig sabihin, sa bawat isang transmitter na to, kaya nyong maglabas ng dalawang magkaibang signal. Ayan, napindot pa. So, kaya nyong maglabas ng dalawang magkaibang mix. Dalawang mix. So, bawat mix niyan ay itatransmit dito sa receiver na to. At itong receiver na to, kung makikita nyo, dyan nyo ikakabit ang mga personal IEM nyo. Ba't kung sinabing personal, huwag na kayong umasa sa kunwari, hindi sa inyo to, nagpagawa lang kayo or nagsabi lang kayo sa TechRide na kailangan nyo ng IEM. Kung may dala sila nito, please lang, magdala kayo ng sarili nyong ganito. Bukod sa hygiene na, mas prepared yung tuning ng IEM nyo. So, syempre, magkakaiba ang tuning ng mga earphones natin. So, doon kayo, magdala kayo ng prepare nyo. At, syempre, hygiene na rin. Para hindi kung kani-kaninong tenga na, papasok nyo pa rin sa tenga nyo, di ba? So, ayan. So, after nun, naipasok na dito, meron na rin si FOH. In short, yung dinatnan nyo na signal or na setup is parang walang nangyari. So, kung na sound check na ni FOH engineer yon bago kayo dumating, is wala namang mababago doon. So, yun pa rin yun. So, kayo, kung na-set up nyo na dito, so kayo ngayon, kung nauna na yung mga PA nyo, kailangan nila ngayong EQ-han yan, lalo na yung drums. Kailangan nila i-level yung mga volume ng drums natin at ganun din yung mga sa mga guitars, lahat yan. Although kung araw-araw, hindi naman araw-araw, kung palagi nyo nang ginagawa is may mga preset na kayo dyan. So, konting fine-tune na lang ang gagawin yan. So, after nun, ayos na. Through this, na pumasok dito, lalabas dito at lalabas dito sa inyong mga earphone. So, maririnig nyo na individual mix. So, kunwari si bass, ang gusto niya lang marinig, si ganito, mahina lang, ito lang kailangan ko marinig ng malakas, kaya niya yon. Gayon din naman si drummer, kung gusto niya marinig, gusto ko lang marinig ng mas malakas yung kick at yung keyboard ko, yun lang. Okay na ako doon. Si singer naman, syempre, kung sino yung gusto niyang marinig na instrument, kung saan siya hindi mawawala sa pagkanta, kaya niya yon kasi nga 8 individual mono mix ang pwede dito. So, ayan. So, ngayon, ayun yung isang technique na kukontrolin na to. Actually, yung banda, pwedeng mag-download ng apps nitong digital mixer na to. Itong Mackie. May mga apps yan. Kahit ilagay lang na sa mga atrill nila sa harap. So, kaya na nilang i-control kung sino at kung gaano kalakas o kahina lang yung mga lalabas sa kanilang mga IEM. So, yun yung isang basic technique ng paggamit or nitong rig na to. Pero meron pa akong isang nakikita na technique o may mga gumagamit din na ganito na timplado na lahat dito. Dahil nga ngayon ang mga guitar amps, sa mga guitar effects or anumang mga effects ay masyado ng mga anong tawag ba doon? Advanced. So meron na tayong mga amp simulator. Makakapamili ka na. Gusto mo ba Twin Reverb, Crash Pro, o gusto mo ba ng sa bass, sa Ampeg o GK, Mark Bass, whatever. May mga guitar effects na may mga built-in na amp sim or amp simulator. So yan, yung ibang banda nakaganyan na, timplado na lahat dito. So anong gagawin na lang? Kalimitan, tatlong out ang ibibigay nila sa FOH, papunta sa FOH. Ano yon? Left, right, at sub. So yun na. So para na lang silang tumutugtog doon. No? Para ka na lang nagsaksak ng playback. Para silang playback na sa playback, dalawa nga lang, di ba? Kasi left and right. Kunwari RCA or channel 1, channel 2. So sila may sub lang. Dinagdagan lang natin ng
sub para may papasok din naman sa sub. So, ganon. Kalimitan ganon. So, kapag ganon, kailangan yung sound tech ng banda is maipag-coordinate dun sa FOH tech ng sound system kasi hindi lahat ng timplan nila papasok sa bawat venue na pupuntahan nila. So in short, magkakaroon pa rin ng fine tuning, which is sa ganung setup hindi yon kayang kontrolin ng FOH dahil left and right at sub lang ang pumasok sa kanila. Ang mga processing, ang mga EQ, lahat, even the effects ay dito na nanggagaling. So kailangan katabi nung FOH engineer yung personal sound tech ng banda para may adjust niya ng tama or ma-fine tune or ma-mix or ma-level ng tama yung tunog sa FOH. At si banda, kaya na nila yan kung may mga iPhone, actually hindi iPhone, kung may mga smartphone sila, i-install lang nila yung apps nito at kaya na nilang i-control ang bawat isa sa kanilang mga IEM. So, yun lang yung alam kong technique. Ang mga masters natin dyan na baka may mas maganda pa or mas madali pero mas effective na technique, paki-share lang din o paki-comment. So, yun lang muna. Hanggang sa muli. Bye!